Ang kamalayan, consciousness. Ang kamalayan ay hindi maitatanggi. Ang katawan na walang kamalayan ay isang patay na katawan. Sa sandaling mawala ang kamalayan sa katawan, ang bibig ay hindi makapagsasalita, ang mata ay hindi makakakita, at ang tainga ay hindi makakarinig. Kahit isang bata ay nauunawaan ang katotohanan ito. Katotohanan na ang kamalayan ay lubos na kinakailangan para sa paggalaw ng katawan. Ano ang kamalayan na ito? Kung paanong ang init o usok ay sintomas ng apoy, ang kamalayan naman ay sintomas ng kaluluwa. Ang enerhiya ng kaluluwa o sarili ay ipinapahayag sa anyo ng kamalayan. Tunay nga, ang kamalayan ay nagpapatunay na naroroon ang kaluluwa. Ito ay hindi lamang pilosopiya ng Bhagavad Gita, kundi konklusyon ng lahat ng panitikang Vedic. Dahil hindi natin maabot ang kaluluwa gamit ang ating pisikal na pandama, ito'y itinatanggi natin. Sa katunayan, maraming bagay ang naririyan na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita ang hangin, radio waves o tunog, at hindi rin natin nakikita ang maliliit na bakterya gamit ang ating limitadong pandama. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala sila. Sa tulong ng mikroskopyo at iba pang mga instrumento, maraming bagay ang maaring makita na dati itinatanggi ng ating disakdal na pandama. Dahil lamang hindi pa natutukoy ng pandama o instrumento ang kaluluwa na napakaliit sa sukat, hindi natin dapat ipagpalagay na wala ito. Subalit maaari itong maunawaan sa pamamagitan ng mga sintomas at epekto nito. Sa isipan ng mga labis na nakatuon sa kasiyahan ng pandama at material na kayamanan at nalilito dahil sa mga bagay na ito, ang matatag na determinasyon para sa devosyonal na paglilingkod sa kataas-taasang Panginoon ay hindi nagaganap. Ang Vedas ay tumatalakay sa paksa ng 3 uri ng material na kalikasan. Higitan ng mga modong ito o Arjuna, maging lampas sa lahat ng ito, maging malaya mula sa lahat ng dualidad at mula sa mga alalahanin para sa pakinabang at kaligtasan at maging matatag sa sarili. Bhagavad Gita, chapter 2, verse 44 hanggang 45. Ang salitang Veda ay nangangahulugan ng aklat ng karunungan. Maraming aklat ng karunungan na nagkakaiba-iba depende sa bansa, populasyon, kapaligiran at iba pa. Sa India, ang mga aklat ng karunungan ay tinatawag na Vedas. Sa kanluran, tinutukoy ito bilang lumang tipan at bagong tipan. Ang mga Muslim naman ay tumatanggap sa Quran. Ano ang layunin ng lahat ng mga aklat ng karunungang ito? Ang layunin ng mga ito ay sanayin tayo na maunawaan ang ating posisyon bilang purong kaluluwa. Ang kanilang layunin ay limitahan ang mga aktibidad ng katawan sa pamamagitan ng mga tuntunin at regulasyon. At ang mga tuntunin at regulasyong ito ay kilala bilang mga kodiko ng moralidad. Ang Biblia, halimbawa, ay may 10 utos na inilaan upang gabayan ang ating buhay. Kailangang kontrolin ang katawan upang maabot natin ang pinakamataas na kaganapan. At kung walang regulatibong prinsipyo, hindi posibleng magtagumpay sa ating buhay. Ang mga regulatibong prinsipyo ay maaring magkaiba mula sa bansa
sa bansa o mula sa banal na kasulatan, ngunit hindi ito mahalaga sapagkat ginawa ang mga ito ayon sa panahon, kalagayan at kaisipan ng mga tao. Ngunit ang prinsipyo ng reguladong kontrol ay parehas. Gayon din, ang pamahalaan ay nagtatakda ng ilang mga regulasyon upang sundin ang mga mamamayan nito. Walang posibilidad na makagawa ng progreso sa pamahalaan o sibilisasyon kung walang ilang regulasyon. Sa unang talata, sinabi ni Sri Krishna kay Arjuna na ang mga regulatibong prinsipyo ng Vedas ay nilalayon upang kontrolin ang tatlong modo ng material na kalikasan: kabutihan, pagnanasa at kamangmangan. Gayunman, pinapayuhan ni Krishna si Arjuna na itatag ang kanyang sarili sa kanyang dalisay na likas na posisyon bilang espiritual na kaluluwa, lampas sa mga dualidad ng material na kalikasan. Mula sa Bhagavad Gita. Haribol!